Kuminsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba niyan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga. Pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga, at mapagmahal na paraan. Kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang simula ng pagbabagong buhay ni San Mateo. Isa kasi siyang publikano, isa siyang public sinner. Maraming mga makasalanan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kapanahon ng dinaman ni San Mateo. Pero iba kasi itong kasalanan ni Mateo. Tinitingnan siya bilang traidor sa bayan, pati na sa Diyos na dapat nilang paglingkuran. Siya kasi ay isang Hudyo pero siya nagtatrabaho sa mga dayuhang Romano na sumakop sa mga Hudyo. So, pinapadali niya ang buhay ng mga sumakop sa kanila at the expense ng sariling mga kababayan niya. Bukod pa dito, napakahalaga para sa mga Hudyo na sila'y sumamba sa iisa at tunay na Diyos lamang, kay Yahweh. Samantalang ang mga Romano ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya gaya ng sabi ko kanina, ang kasalanan ni Mateo ay hindi simple lang. Talagang sa paningin ng lahat ng mga Hudyo, maruming-marumi siya, makasalanan siya. Kaya nga walang makikipag-relate sa kanya. Walang makikipag-ugnayan sa kanya. Maging ang kanyang pamilya, malamang ay ikinahihiya siya. Pagdating sa pagsamba sa templo, walang lugar sa mga tulad niya. Sa loob ng templo, sa labas lang sila. Sisilip lamang sila sa butas. Maging ang kanilang mga handog ay hindi tinatanggap. Sapagkat si Mateo at ang mga gaya niyang publikano ay marumi para sa kanilang mga kapwa Hudyo. Pati na ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. So, you can just imagine yung hirap sa loob ni Mateo. Sa kabila ng mga pera at suporta sa mga Romanong kanyang natatanggap. Kasi anong silbi ng lahat ng ito? Kung hindi mo naman maramdaman ang halaga mo sa Diyos, maging sa iyong kapwa-tao. At ito ang niremedyohan ni Kristo kay Mateo. Sinabi ko kanina na ang nagpapahirap kay Mateo ay yung hindi siya makaramdam ng halaga sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sa pagtawag ni Kristo sa kanya, naramdaman niya pareho ito. Una, isang kapwang nakita niya kasi dumaan sa harapan niya, narinig niya kasi tinawag ang pangalan niya, naramdaman niya kasi inakbayan siya. Kapwa-taong nagpapahalaga. At bagamat hindi pa maliwanag kay Mateo na si Kristo'y Diyos talaga, alam ng lahat o alam ng marami na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya sa pagtawag sa kanya ni Jesus, narinig niyang tinawag siya ng Diyos. At yun nga po ang bumago kay Mateo. Hindi ang mga magagaling na mga pananalita ng mga eskrib at pariseo na siguradong nagkokod pa sa banal na kasulatan. Hindi ang paninira ng kanyang mga kababayan. Hindi ang pagpaparusa sa kanya. Hindi ang paglayo sa kanya. Hindi ang pagtiis sa kanya ang nagpabago sa kanya. Kundi ang pagpaparamdam ng halaga, ng concern, ng malasakit sa kanya. Kuminsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Minsan nga daw ay mayroong isang lalaki, isinama siya ng misis niya na magsimba. Sumama naman siya. Kaya lang, unfortunately, nakalimutan niyang i-off or i-silent mode ang phone niya. Sa kalagitnaan ng service, may tumawag, tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad nakita yung phone niya. Hindi niya agad
nai-off o nai-silent mode. Nakaw, ang daming naistorbo. Sakto pa naman, nagse-sermon si Father. Kaya pati siya, nasama sa sermon. Pagtingin niyang ganun sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga mapanuring tingin na ganun, nako, yung may mga iling pang ganun, yung mga nakakunot ang noong yan. Nadagdagan pa nang papauwi na sila ng misis niya. Abot ang sermon sa kanya. Hindi pa pala natatapos yung sermon. May continuation. So ramdam na ramdam niya yung judgment at humiliation. Alam po ninyo, dahil doon, hindi na siya muling nagpunta sa simbahan na yun. Kinagabihan, sa pagnanais na makapag-unwind, dahil sa pangit na karanasan, umunta siya ng bar. Yes, ng isang bar. Order siya ng beer. Dahil wala pa rin sa sarili, ramdam pa rin yung nangyari, tulala. Naitapon niya ngayon yung beer na in-order niya. May natapunan siya. Nagkalat pa yung beer sa may mesa, sa may sahig ng bar. Dami kayang nakakita. Pati yung manager ng bar, ha? Sa loob-loob niya, ba ito? Malas talaga. But to his surprise, yung mismo natapunan niya ng beer, sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Mukhang lito ka. Mukhang restless ka. Yung waiter, na halatang pagod na, pinuntahan siya, pinunasan. Yung suot niya, yung mga braso niya, at yung mesa, pati yung sahig ng na natapunan ng beer niya. At yung manager, binigyan siya ng kapalit ng beer. Sabay tapik sa balikat niya, sabi, Brad, ano man yan? Problema lang yan. Hindi tinatamba yan, pinagdaraanan. Lahat naman tayo nagkakamali. Kung ano man yan, okay ka lang. Dapat okay ka lang. Ayos ba? Alam niyo po dahil doon, gabi-gabi, nagpupunta na siya ng bar na yun. Nabaligtad. Kaya sinasabi ko dito sa mga usherettes, kahit na may mga makukulits, ipagpasensyahan. Yung mga ayaw papigil na magdala sa loob ng simbahan ng Lobo. Yung mga ayaw papigil na mag-record habang naghuhumilya ako. Yung mga ayaw pabawal kahit nagkukwentuhan sa loob ng misa. Tiyaga lang. Kailangan ng tiyaga sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba? Yan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Kaya, kinakailangan talaga ng grasya ng pasensya. Tama na mahirap, pero dito nakasalalay ang pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo't higit kung ang taong ito ay mahalaga sa iyo. Di ba't ang lahat para sa mahal mo ay gagawin mo? Papaano kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang siya'y mabago? Hindi mangyayari yon kung hindi natin pagtsatsagaan yung tao. Natatandaan po ninyo yung sinabi sa atin ng ating Panginoon, kapag nagkasala ang kapatid mo, ang taong nasa pananagutan mo, ang kapamilya mo, ang kaibigan mo, ang taong close sa'yo, yung taong may magagawa ka upang siya ay mabago sa tulong ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung mga steps. Puntahan mo. Pag hindi nangyari yan ay hindi natanggap, magsama ka ng 2 tao o higit pa. Ano pa? Ang daming mga process. Pwede mong gawing literal yon, sundin yon, pero ang isa sa sinasabi ng mga process na yon, pagtiyagaan mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga, pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga at mapagmahal na paraan. Ang sabi dito, habag ang ibig ko at hindi hain. Kasi madali lang maghain, madali lang mag-alay. Ang mahirap ay ang mahabag. Pero yun ay daan ng pagmamahal. Mahirap talaga ang daan ng pagmamahal. Kinakailangang magtiyaga ka para sa iyong minamahal. Tingnan po ninyo kung paano dinescribe ni Kristo dito ang kanyang sarili para sa ating mga may sakit na mga makasalanan, sick spiritually. Ako, aniya, ay isang manggagamot. Naparito ako para sa mga may sakit. Kung ilalarawan po natin ang magaling na manggagamot para sa mga may sakit, ito yung hindi basta ibibigay yung gamot, hindi basta ipapainom yung gamot, hindi basta ituturok yung injection ng gamot,
Lalong-lalo na kung ang may sakit ay reluctant o natatakot. At tulad ko, ayoko ng injection. Kaya madalas, pinipili ko yung mag-i-inject sa akin. Kaibigan ko, kakilala ko, alam na nila ang gagawin. Kukondisyon ako. Okay ka lang, Father? Okay lang. Para kagat lang ng langgam. Father, okay ka lang? Father, tingnan mo yun. Tinusok na. Yung mga ganun ba? So, ganun sa pagtatama ng kapwa. Kinakailangan, i-condition muna natin. Kaya nga makatutulong yung habang hindi pa nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo magkakamali at magkakasala. Habang hindi pa nagkakamali at nagkakasala, i-condition mo na. Pumasok ka na sa buhay niya. Mag-invest ka na. Para kapag kinakailangan mo, ay may mabubunod ka. Mag-invest ka na ng pagmamahal, care, malasakit, appreciation, affirmation dun sa tao. Para kapag nagkamali siya at itinatama mo siya, hindi niya sasabihin, nangihimasok ka kasi may mali ako. Huwag mo akong pakialaman. Hindi niya sabihin yun. Bakit? Nakapasok ka na sa buhay niya. Nakapag-invest ka na ng pagmamahal sa kanya. Alam niya na yung sinasabi at ginagawa mo ay dahil mahal mo siya. In fact, mahihirapan pang magkasala o magkamali, magkasala man o magkamali, mahirapan siyang panindigan ang kanyang pagkakasala o pagkakamali kapag sa una pa lang ay ramdam niyang mahal mo siya. Sapagkat hindi man siya magmalasakit para sa sarili niya, para magbago siya, titingnan na lang niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yun ang magpapabago sa kanya. Maaawa siya sa iyo na hindi nakaka-deserve ng lahat ng mali o kasalanang ginagawa niya. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun. At mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Sipin po ninyo, kung hindi pinakinggan ni Mateo si Kristo, kung hindi pinahalaga ni Mateo yung pagmamahal sa kanya ni Kristo, ano ang mangyayari? Magiging parang si Judas siya. Si Judas, nagsisi nang hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ni Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalo pat mayroong mga mahal tayo sa buhay na matagal na natin gustong magbago. And then, ang nai-apply natin madalas ay yung paraan natin, yung may mura, yung may masasakit na salita, yung may paninikis, yung may paggawa ng masama. Nag-work po ba? Kung nag-work man, baka akala mo lang, baka natatakot lang. Ang magandang pagbabago ay yung galing talaga sa puso. Yung hindi galing sa takot, kundi galing sa puso. Yun ang tunay na pagbabago. Kaya sana, ang gawin natin ay yung gawi ni Kristo para baguhin ang isang tao. Gawi ng may pagmamahal.